Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po ang lagay ng inyong mga puso ngayong hapon? Muli, narito ako upang samahan kayo sa isang kwentong tiyak na kakatok sa inyong mga damdamin. Isang kwento ng pagbasag at ang dahan-dahang pagbuo muli. Sabi nila, ang pinakamasakit na ulan ay hindi yung nanggagaling sa langit, kundi iyong nanggagaling sa mga mata ng taong lubos na nagmahal ngunit pinagtaksilan ng tadhana. Paano kung ang tahanang inakala mong kastilyo ay isa palang kulungan ng mga kasinungalingan? Ang gabing ito ay hindi tahimik. Kasabay ng hagupit ng bagyo sa labas, ay ang pagguho ng mundolong isang babaeng walang ibang hinangad kundi ang mahalin. Handa na ba kayo? Ito ang unang kabanata ng ating kwento. Ang gabi ng basag na panunumpa. Kasabay ng malakas na dagundong ng kulog, ang pagbagsak ng isang tumpok ng papel sa makintab na sahig ng mansyon ng mga Montenegro. Ang tunog ay tila latigo na humagupit sa katahimikan ng malawak na sala. Nanginginig ang mga tuhod ni Luningning habang nakaluhod, yakap-yakap ng mahigpit ang sanggol na si Ulan na umiiyak sa kanyang dibdib. Ang bawat iyak ng bata ay parang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Ngunit mas masakit ang mga matang nakatuon sa kanya ngayon. Mga matang dati ay puno ng pagtanggap. Ngayoy nag-aapoy sa galit at pandidiri. Lumayas ka, mariing utos ni Doña Zenaida. Ang boses nito ay mababa, ngunit puno ng lason. Nakatayo ang Doña sa itaas ng grand staircase, suot ang kanyang sutlang bestida, tila isang reyna na nagpataw ng parusa sa isang alipin. Wala nang puwang sa pamamahay na ito para sa isang manloloko at sa bastardong anak niya. Umiling si Luningning. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi, humahalo sa pawis at takot. Mama, parang awa niyo na. Hindi po totoo yan. Anak po ni Dalisdis si Ulan. Apo niyo siya. Huwag mo akong tawaging mama. Sigaw ni Doña Zenaida na nagpayanig sa mga kristal na chandelier. Bumaba ito ng ilang hakbang at itinuro ang mga papel na nagkalat sa sahig. Ang kapal ng mukha mong angkinin ang dugo ng mga Montenegro. Malinaw ang resulta ng DNA test, Luningning, negatibo. Isang malaking pagkakamali ang pagpapasok ko sa iyo sa pamilyang ito. Isa kang basura. Mula sa probinsya na pilit naming binihisan pero basura ka pa rin. Napatingin si Luningning sa mga papel. Negative. Paano nangyari iyon? Alam niya ang katotohanan. Alam ng Diyos at alam ng kanyang puso na walang ibang lalaki sa buhay niya kundi ang asawa niya. Binaling niya ang tingin sa lalaking nakatayo sa may bintana, nakatalikod sa kanila, nakatanaw sa malakas na buhos ng ulan sa labas. Si Dalisdis, ang lalaking nangako sa harap ng altar na poprotektahan siya sa hirap at ginhawa. Dalisdis, tawag niya. Ang boses ay basag at paos. Mahal, magsalita ka naman. Alam mong hindi totoo ito. Alam mong ikaw lang ang minahal ko. O hindi gumalaw si Dalisdis. Ang tikas ng kanyang likod ay tila isang pader na hindi matitibag. Nanatili ang katahimikan sa pagitan nila. Mas malamig pa sa hangin ng bagyo. Dalisdis, pakinggan mo ako. Sigaw ni Luningning, pilit na tumatayo kahit nanginginig ang mga binti. Tingnan mo si Ulan. Tingnan mo ang anak natin. Sa wakas, humarap si Dalisdis. Ngunit sa halip na awa o pagmamahal, ang nakita ni Luningning sa mga mata nito ay isang nakapangingilabot na kawalan. Walang galit, walang lungkot, wala. Para bang tumitingin siya sa isang estranghero o sa isang mantsa sa kanyang mamahaling suit. Umalis ka na, Luningning. Malamig na sabi ni Dalisdis. Ang tono niya ay parang nakikipag-usap lang sa isang empleyadong tinatanggalan ng trabaho. Huwag mo nang hintaying ipakaladkad pa kita sa mga gwardya. Nakakahiya sa mga kapitbahay.
Napahagulgol si Luningning. Ang sakit ay hindi pisikal. Ito ay ang uri ng sakit na dumudurog sa kaluluwa. Ang lalaking ito, ang ama ng kanyang anak, ay tinatapon siya na parang isang gamit na lumana at sira. Naririnig mo ba ang asawa mo? Singit ni Doña Zenaida, may ngiti ng tagumpay sa mga labi. Kunin mo ang mga basahan mo at umalis ka na. Wala kang makukuhang kahit 5 mula sa amin. Ang tindahan mo? Sarado na. Ang account mo? Freeze na. Sinigurado kong wala kang babalikan. Dahas na hinablot ni Luningning ang maliit na bag na naglalaman lang ng ilang lampin at damit ni Ulan. Wala siyang ibang dala. Wala siyang alahas. Walang pera. Walang dignidad na natira. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa malaking pintuan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tila hinihila siya ng lupa pababa. Ang marangyang bahay na ito, na naging mundo niya sa nakalipas na 2 taon, ay naging isang bangungot sa loob lamang ng 1 oras. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng malakas na hangin at ulan. Ang langit ay galit, tila nakikiramay sa kanyang nararamdaman. Mamning, isang mahinang tinig ang narinig niya. Si Manang Ginhawa, ang matandang mayordoma, ay nakatayo sa gilid ng pinto. Nangingilid ang luha. Mabilis itong lumapit at isiniksik sa palad ni Luningning ang isang maliit na balot ng tela at isang payong na sira ang isang tadyang. Wala akong malaking maibibigay. Bulong ni Ginhawa. Ang boses ay nanginginig. Pero may kaunting barya dyan at tinapay. Iuwi mo na ang bata sa probinsya. Iligtas mo siya. Tinandaan ni Luningning ang mukha ni Ginhawa, ang kaisa-isang mukha ng kabutihan sa gabing iyon ng kadiliman. Tumango siya, hindi na makapagsalita dahil sa bara sa kanyang lalamunan. Lumabas si Luningning sa ulan. Agad na basang-basa ang kanyang manipis na damit. Niyakap niya ng mahigpit si Ulan, ginagawa ang sarili niyang katawan bilang panangga sa bagyo. Ang sanggol ay tumahan na. Tila nararamdaman ang bigat ng sandali at mahigpit na nakakapit sa damit ng kanyang ina. Naglakad siya palayo sa mansyon. Ang tubig baha ay umaabot na sa kanyang sakong. Ang lamig ay tumatagos hanggang sa buto, ngunit manhid na siya. Ang puso niya ay namatay na sa loob ng bahay na yon. Nakarating siya sa malaking gate na bakal. Bumukas ito ng kusa at sa paglabas niya, narinig niya ang malakas na kalampag ng pagsara nito sa kanyang likuran. Sinundan iyon ng tunog ng pagkakandado. Click! Lumingon si Luningning sa huling pagkakataon. Nakita niya si Dalisisdis sa bintana ng kwarto nila sa itaas. Nakatingin ito sa kanya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sumbatan ito. Pero wala nang boses na lumabas. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa mansyon ng mga Montenegro. Naiwan si Luningning sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng walang humpay na ulan, balot ng dilim. Walang masasakyan, walang matutuluyan, walang pera. Tanging ang init ng katawan ng kanyang anak ang nagpapaalala sa kanya na siya ay buhay pa. Saan siya pupunta? Paano siya magsisimula kung tinanggal na sa kanya ang lahat? Sa gitna ng kadiliman, isang kidlat ang gumuhit sa langit. Panandali ang nagbigay liwanag sa daan. Sa isang iglap na yon, nakita ni Luningning ang kanyang sariling anino sa baha. Nag-iisa, kubas sa bigat, pero nakatayo pa rin. Humigpit ang yakap niya kay Ulan. Hahakbang siya. Kahit hindi niya alam kung saan, hahakbang siya palayo sa impyernong ito. Ang ugong ng lumang bus ang tanging humihili kay Ulan sa mahabang biyahe. Siksikan, mainit at amoy krudo, ngunit para kay Luningning, ito ang pinakaligtas na lugar sa ngayon. Malayo sa mapanghusgang mga mata ng Maynila. Nakadungaw siya sa bintana habang unti-unting nagpapalit ang tanawin. Mula sa matataas na gusali at sementadong kalsada, napalitan ito ng malawak na kabukiran at matatayog na puno ng niyog. Lalawigan ng habing sinag, ang lugar na tinalikuran niya 5 taon na ang nakararaan dahil sa pangako ng pag-ibig ni Dalisdis. Bumaba siya sa kanto ng Baryo Kinaya, bitbit ang natutulog na anak,
at ang kaisa-isa nilang bag. Ang hanging sumalubong sa kanya ay hindi amoy ulan at lumbay tulad sa Maynila, kundi amoy ng tuyong dayami at lupa. Naglakad siya sa makipot na daan. Ilang kapitbahay ang napalingon. Nagbubulungan siguro kung sino ang babaeng mukhang galing sa gera ang itsura. Yumuko na lang si Luningning. Tinakpan ng lampin ang mukha ni Ulan at binilisan ang lakad. Narating niya ang dulo ng baryo kung saan nakatayo ang lumang bahay ng kanyang lola Diwa. Tumigil ang mundo ni Luningning. Ang bahay na dati ay puno ng buhay at kulay ng mga sinampay na tela, ngayon ay kulay abo na. Ang mga dingding na kahoy ay inaanay na. Ang bubong ay may mga butas at ang bakuran ay tinubuan na ng matataas na talahib. Parang isang matandang napabayaan at naghihintay na lang ng kanyang huling hininga. Nandito na tayo anak, bulong ni Luningning kay Ulan. Kahit na ang totoo, gusto niyang umiyak. Ito na ba ang ipapamana niya sa kanyang anak? Ang mga guho ng nakaraan. Tinulak niya ang pinto. Creak! Tumaghoy ang kinakalawang na bisagra. Pagpasok niya, sumalubong ang alikabok na sumasayaw sa kaunting liwanag na tumatagos sa mga siwang ng dingding. Walang laman ang sala, kundi ilang pirasong bangko na pilay ang paa at isang altar na wala ng mga santo. Inilatag ni Luningning ang kumot sa sahig at dahan-dahang ibinaba si Ulan. Ang bata ay mahimbing pa rin. Walang kamalay-malay na ang kanyang kama ay hindi na malambot na kutsyon kundi matigas na kawayan. Sinimulan ni Luningning ang paglilinis. Bawat walis, bawat punas ay parang pagtanggal din ng mga layer ng sakit sa kanyang puso. Sa bawat sulok, may alaala. Dito siya natutong maglakad. Dito siya unang nadapa. Dito siya nangarap na balang araw, aalis siya at magiging big time. Natawa siya ng mapait. Naging big time nga siya. Isang big time na kahihiyan. Habang nagpupunas ng sahig, napadako ang tingin ni Luningning sa isang pinto sa dulo ng pasilyo. Ang kwarto ni Lola Diwa. Ilang taon na itong nakasarado. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang amoy ng luma, pinaghalong amoy ng kahoy at tuyong bulaklak ay sumalubong sa kanya. Sa gitna ng kwarto, sa ilalim ng isang makapal na kumot na puno ng alikabok, ay may isang malaking bagay na nakatayo. Alam na alam ni Luningning kung ano ito. Hinila niya ang kumot. Lumipad ang alikabok sa hangin at tumambad sa kanya ang lumang habihan. Gawa ito sa matibay na kahoy ng nara. Makintab pa rin sa ilang bahagi dahil sa ilang dekadang paggamit ng kanyang lola. Ngunit ngayoy balot na ng sapot ng gagamba. Sa paanan ng habihan ay ang lumang baul. Lumapit si Luningning at binuksan ito. Tumambad sa kanya ang mga kidkid ng sinulid. Ang iba ay kupas na ang kulay. Pula, asul, dilaw. Mga kulay ng kalikasang nakapalibot sa habing sinag. Naroon din ang mga shuttle na gawa sa kawayan, makikinis, dahil sa paulit-ulit na hagod ng palad. Kinuha niya ang isang kidkid ng pulang sinulid. Ang tekstura nito ay magaspang sa kanyang mga daliring nasanay sa kinis ng mga wine glass at seda sa Maynila. Biglang bumalik sa kanya ang isang alaala. Malinaw na malinaw, parang kahapon lang nangyari. Bata pa siya noon, nakaupo sa kandungan ni Lola Diwa, habang ang matanda ay abala sa paghahabi. Ang tunog ng kalabog-tsug-kalabog ng habihan ay parang tibok ng puso ng bahay. Lola, naputol po ang sinulid. Sigaw ng batang Luningning nang makitang bumigay ang isang hibla. Tumigil ang kamay ni Lola Diwa. Hindi ito nagalit. Hinawakan nito ang kamay ni Luningning at itinuro ang putol na dulo. Apo, malamig na sabi ng matanda. Sa paghahabi, gaya ng sa buhay, hindi porke naputol ay tapos na. Ang mahusay na manghahabi, marunong magdugtong. Ang buhol na gagawin mo para pagdugtungin ito, yan ang magpapatibay sa tela. Ang tela na maraming pinagdaanan, mas matibay kaysa sa telang hindi pa nasusubukan. Bumalik si Luningning sa kasalukuyan. Ang mga luha sa kanyang mata ay tumulo sa lumang sinulid na hawak niya. Naputol siya, durog na durog,
Wasak na wasak. Ang tingin niya sa sarili niya ay isang retaso na lang, basahan na walang halaga. Pero nandito ang mga gamit ni Lola. Nandito ang habihan na nagtaguyod sa pamilya nila ng ilang henerasyon bago pa man dumating ang mga Montenegro. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Nanginginig pa rin ang mga ito sa pagod at gutom. Ang mga kuko niya ay marumi na. Ang balat ay gasgas. Kaya pa ba niya? Naalala pa ba ng kalamnan niya ang galaw, ang padyak sa pedal, ang hagis ng shuttle, ang hila sa bida? Tumayo siya at lumapit sa habihan. Hinipan niya ang makapal na alikabok sa upuan. Naupo siya. Mabigat ang pakiramdam. Ang kahoy ay malamig. Inilagay niya ang kanyang mga paa sa pedal. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa frame. Tahimik ang paligid. Tanging ang huni ng kuliglig sa labas at ang pantay na paghinga ni Ulan sa sala ang naririnig. Pumikit si Luningning. Humugot siya ng malalim na hininga. Kikilos ba siya o mananatiling nakaupo lang sa dilim? Dahan-dahan, pinindot niya ang pedal. Click. Tunog ng isang mekanismong matagal nang natutulog na muling nagising. Ito na, ang simula ng pagdudugtong sa mga naputol na hibla ng kanyang buhay. Sa isang grand ballroom ng pinakamagarang hotel sa Makati, halos mabulag ang mga bisita sa kislap ng mga diamante at ilaw ng kamera. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at champagne. Ito ang mundo ni Dalisdis Montenegro. Nakatayo siya sa entablado, hawak ang mikropono, habang sa malaking screen sa kanyang likuran ay ipinapakita ang isang video presentation. Isang 3D render ng isang napakagandang resort, moderno, elegante, at nakapatong sa isang luntiang burol na tinatanawang dagat. Mga kaibigan, mga investors, panimula ni Dalisdis, ang boses ay puno ng kumpiyansa. Hindi lang ito basta bakasyunan. Ito ang kinabukasan ng turismo sa norte. Ipinapakilala ko sa inyo ang Paraiso del Dalisdis. Umalingaw-ngaw ang masigabong palakpakan. Mga tanyag na politiko at negosyante ang tumango bilang pagsang-ayon. Bumaba si Dalisdis sa entablado at agad siyang sinalubong ng kanyang ina, si Doña Zenaida. Mahusay anak, bulong ni Zenaida habang inaayos ang kurbata ni Dalisdis. Ang mga mata ng Donya ay nagniningning, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa tagumpay. Nakita mo ba ang reaksyon nila? Hawak na natin sila sa leeg. Kumuha ng isang baso ng wine si Dalisdis at lumago. Sigurado ka bang wala nang magiging problema sa lupa sa Habing Sinag? Ang balita ko ay may ilang pamilya pa ang nakatira doon. Tumawa ng mahina si Zenaida. Isang tawang matalas at malamig. Huwag mo nang isipin yon. Ang mga daga, kapag binuhusan mo ng tubig, kusay ang aalis. At yung pinakamalaking hadlang, yung asawa mong ambisyosa, wala na siya. Ang lupa ay sa atin na Dalisdis, sa atin lang. Napangiti si Dalisdis, tama ang ina niya. Ang nakaraan ay tapos na. Ang luningning na minahal niya noon ay isa na lamang masamang panaginip na kailangang kalimutan para sa kanyang magandang kinabukasan. Samantala, daan-daang kilometro ang layo mula sa kinang ng Makati sa isang maliit at magulong opisina sa bayan ng Habing Sinag, isang electric fan ang maingay na umiikot. Napakamot sa ulo si Attorney Bantayog Apostol. Ang mesa niya ay tambak ng mga folder, tasa ng kape na hindi naubos, at mga upos ng sigarilyo. Sa kanyang harapan ay may isang lumang dokumento, isang kopya ng titulo ng lupa na ipinadala sa kanya ng isang anonymong source kaninang umaga. Binasa niya muli ang pangalan sa titulo, Salcedo, at sa gilid nito may nakasulat na note, Tulong. Ninanakaw nila ang aming kasaysayan. Montenegro Corp. Basa ni Bantayog sa kabilang dokumento na notice of eviction. Napabuntong hininga siya. Kilala niya ang pangalang ito. Malalaking tao, mayayaman, makapangyarihan,
Isinandal niya ang likod sa kanyang upuan at ipinikit ang mga mata. Naalala niya ang huling kaso na hinawakan niya. Isang kaso ng mga magsasaka laban sa isang mining company. Talo siya. Nadurog siya noong makita niya ang mga luha ng mga kliyente niya. Simula noon, nangako siya sa sarili niya na hindi na siya makikipag-away sa mga higante. Masakit matalo, masakit umasa. Yog, itapon mo na yan. Bulong niya sa sarili. Wala kang mapapala dyan kundi sakit ng ulo. Pero ang mga mata niya ay muling dumako sa salitang ninanakaw ang aming kasaysayan. May kung anong kurot sa dibdib niya. Ang katarungan para kay Bantayog ay parang isang lumang sugat na hindi gumagaling. Makati, mahapdi, at pilit na humihingi ng atensyon. Padabog niyang kinuha ang susi ng kanyang lumang owner-type jeep. Bahala na. Mabilis na pinaharurot ni Bantayog ang sasakyan. Dumaan siya sa mga lubak-lubak na kalsada papasok sa Baryo Kinaya. Ang lugar ay tahimik, payak, at tila na pag-iwanan na ng panahon. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na sari-sari store. Bumaba siya, suot ang kanyang kupas na polobarong at maong. Manang, magandang hapon po. Bati niya sa tindera. Magtatanong lang po sana, saan po dito yung lupang sinasabing tatayuan ng resort ng mga Montenegro? Natigil ang tindera sa pagbabalot ng asukal. Tumingin ito kay Bantayog nang may halong takot at pagdududa. Sino po kayo? Tauhan ba kayo nila? Hindi po. Mabilis na sagot ni Bantayog. Itinaas ang dalawang kamay. Abogado po ako. May tinitingnan lang ako sa mga papel. Huminga ng malalim ang tindera at lumabas ng tindahan. Itinuro nito ang isang direksyon, papunta sa dulo ng baryo, kung saan ang daan ay pataas at masukal. Doon po, attorney, sabi ng matanda. Ang boses ay may halong lungkot. Doon sa lupain ng mga Salcedo. Iyan ang pusod ng aming baryo. Sinundan ng tingin ni Bantayog ang daliri ng matanda. Sa dulo ng daan, sa gitna ng kadiliman ng gabi, may isang maliit na liwanag na nagmumula sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Isang liwanag na tila nagpupumilit lumaban sa dilim. Sumakay muli si Bantayog sa kanyang jeep at dahan-dahang pinaandar ito patungo sa liwanag na yon. Hindi niya alam kung ano o sino ang madadatnan niya doon. Pero alam niyang ang gabing ito ay simula ng isang giyerang hindi niya sigurado kung kaya niyang ipanalo. Kalabog, tiyug, hila, kalabog. Paulit-ulit. Muling nabuhay ang tunog sa loob ng lumang bahay sa Baryo Kinaya. Pero hindi ito kasing pino ng tunog noong panahon ni Lola Diwa. Ito ay mabigat, putol-putol, at tila nag-aalangan. Pawisan si Luningning sa harap ng habihan. Masakit na ang kanyang likod at namumula na ang kanyang mga daliri. Ilang beses nang nagbuhol ang mga sinulid. Ilang beses na ring naputol ang hibla dahil sa sobrang higpit ng kanyang hila. Anak ng... Bulong niya sa inis, pigil na mapaiyak. Gusto na niyang ihagis ang shuttle. Gusto na niyang sumuko. Paano ba niya inakalang kaya niyang buhayin ang isang sining na matagal nang namatay sa puso niya? Isa siyang asawa ng bilyonaryo noon, hindi isang manghahabi. Pero narinig niya ang ungol ni ulan mula sa banig. Gutom na ang bata. At ang natitirang pera ni Luningning ay sapat na lang para sa ilang araw na gatas. Huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang naputol na dulo ng pulang sinulid. Ang mahusay na manghahabi, marunong magdugtong. Itinali niya ito. Isang maliit na buhol. Hindi perpekto, pero matibay. Tao po? Napapitlag si Luningning. Sa may bintana, may tatlong matatandang babae na nakadungaw. Mga kapitbahay. Agad na kinabahan si Luningning. Nandito ba sila para husgahan siya? Para pagtsismisan ang babaeng pinalayas mula sa Maynila? Pero hindi panghuhusga ang nakita niya sa mga mata nila, kundi pagkamangha. Akala namin ay minumulto na ang bahay ni Lola Diwa.
sabi ng isa na may puting buhok na nakapusod. Ilang taon na kaming hindi nakakaririnig ng padyak ng habihan. Medyo, medyo nangangapa pa po ako. Nahihiyang sagot ni Luningning. Tinatakpan ng katawan ng kanyang gawa na tila may mali. Ngumiti ang matanda. Ang himig ng habihan ay parang tibok ng puso ng baryo natin, Ineng. Mabuti at ibinalik mo. May iniabot na isang piling ng saging at kamote ang mga babae. Pansalo sa gutom. Alam naming nagsisimula ka pa lang. Nang umalis sila, naiwang tulala si Luningning. Sa mansyon, ang mga regalo ay may kapalit. Dito, ang saging at kamote ay bigay ng kusang loob. May kung anong mainit na humaplos sa puso niya. Maya-maya pa isang maingay na makina ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan. Isang luma at maalikabok na owner-type jeep ang huminto sa tapat ng kanyang bakuran. Bumaba ang isang lalaki. Nakasuot ito ng kupas na polo barong, magulo ang buhok at mukhang hindi nakatulog ng maayos. Si Bantayog Apostol. Agad na nanigas si Luningning. Ang init na naramdaman niya kanina ay napalitan ng lamig at takot. Taga Maynila. Nakapulo. Siguradong may dalang masamang balita. Mabilis niyang kinuha si Ulan at hinarap ang lalaki sa may hagdanan pa lang. Sino ka? Matapang na tanong ni Luningning. Kung pinadala ka ni Dalisdis para paalisin kami rito, sabihin mo sa kanya, hinding-hindi kami aalis sa bahay ng lola ko. Kahit anong mangyari. Napahinto si Bantayog sa pagbukas ng gate. Dahan-dahan niyang itinaas ang dalawang kamay, malinaw na ipinapakitang wala siyang dalang anumang banta. Mrs. Ma'am Salcedo, maingat na bati ni Bantayog, bahagyang paos ang tinig. Hindi ako tauhan ng Montenegro. Ako si Bantayog Apostol, isa akong abogado. Abogado? Mas lalong hinigpitan ni Luningning ang pagkakayakap sa anak. Wala kaming pera, wala kaming ipinaglalaban sa korte, at lalong wala kaming tiwala sa mga abogado. Hinding-hindi ako nandito para maningil. Mahinahong sagot ni Bantayog. Lumapit siya ng kaunti, ngunit huminto sa may bakod. May nakarating sa akin ng mga dokumento tungkol sa lupang ito, sa Paraiso del Dalisdis. Alam ba ninyo na minanipula nila ang titulo ng lupa ng lola ninyo? Napatigil si Luningning. Alam niyang sakim ang pamilya ng asawa niya, ngunit pati ang lupang iniwan ng yumaong lola niya, pati iyon. Umalis ka na, maring sabi ni Luningning habang tumatalikod. Pilit kinakalma ang sarili bago pumasok ng bahay. Wala akong pakialam sa lupa. Gusto lang naming mamuhay ng tahimik. Huwag mo na kaming guluhin. Hanggang kailan? Pahabol na tanong ni Bantayog. Ang boses niya ay hindi sumisigaw, pero tumatagos. Hanggang kailan kayo magtatago? Hanggang kailan niyo hahayaang tapakan nila kayo? Huminto si Luningning sa may pinto, pero hindi siya lumingon. Bumuntong hininga si Bantayog. Kumuha siya ng isang maliit na calling card sa bulsa at ipinatong sa poste ng gate. Ang katotohanan, Ma'am Ning, parang sinulid yan, sabi ni Bantayog. Nakatingin sa likod ni Luningning. Pwedeng maputol, pwedeng buhulin, pero hindi nawawala. Hihintayin ko ang tawag mo. Narinig ni Luningning ang pag-alis ng jeep. Nang mawala na ang ingay, saka lang siya lumabas muli. Dapit hapon na. Ang langit ay kulay ube at kahel. Nilapitan niya ang gate. Doon, nakapatong ang puting calling card. Attorney Bantayog R. Apostol, Legal Aid and Consultancy. Kinuha niya ito. Nanginginig ang kanyang kamay. Sa isang banda, gusto niyang punitin ito at kalimutan na ang lahat ng gulo. Gusto niyang magtago na lang dito habang buhay. Pero tiningnan niya si Ulan na naglalaro sa sahig, walang kamuwang-muwang na ninakawan na pala siya ng kinabukasan. Itinago ni Luningning ang card sa bulsa ng kanyang palda. Ang puso niya ay kumakalabog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyon na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang pag-asa, kahit gaano pa ito kanipis.
Amoy lumang papel at amag ang sumalubong kay Bantayog sa loob ng Registry of Deeds ng probinsya. Mainit, sira ang aircon, at ang tanging tunog ay ang tamad na tak-tak-tak ng typewriter ng isang empleyadong mukhang ayaw magpaistorbo. Miss, sigurado ba kayong ito lang ang kopya? Tanong ni Bantayog, habang masusing tinitingnan ang isang dokumento sa ilalim ng madilim na ilaw. Iyan lang ang nasa file, attorney. Sagot ng babae nang hindi tumitingin. Titulo ng mga Montenegro yan. Matagal na sa kanila ang lupang yan. Napakunot ang noo ni Bantayog. Hinawakan niya ang papel. Masyadong makinis. Ang petsa ay noon pang 1950s, pero ang papel ay parang bago lang. At ang pirma ng lolo ni Luningning, masyadong pulido. Walang ngatog ng kamay ng isang matanda. Palsipikado. Bulong niya sa sarili. Mabilis niyang kinuhaan ng litrato ang dokumento gamit ang kanyang cellphone bago ibinalik sa folder. Alam na niya ang laro. Hindi lang ito simpleng land dispute. Ito ay systematic land grabbing. Biglang tumunog ang cellphone niya. Isang text mula sa isang kaibigan sa munisipyo. "Yog, ingat ka." Tumawag si Doña Zenaida sa opisina ni Mayor. Nagtatanong tungkol sa isang abogadong nangingialam. Napangisi si Bantayog ng mapait. Mabilis kumilos ang mga ahas. Sa mansyon sa Maynila, ibinaba ni Doña Zenaida ang telepono nang may kalmadong puot. Nakaupo siya sa kanyang beranda, humihigop ng tsa. "May daga na nakapasok sa bodega, Roy," sabi niya sa lalaking nakatayo sa dilim, ang kanyang chief security. "Gusto niyo po bang ligpitin na namin, ma'am?" Tanong ng lalaki. "Huwag," mabilis na sagot ni Zenaida. "Masyadong maingay kapag may dugo. Ang gusto ko, patayin niyo ang pangalan. Ang babaeng yon, si Luningning. Gusto kong dumi ang sumalubong sa kanya paglabas niya ng bahay. Gusto kong pati ang hangin sa baryo nila. Isuka siya." Ngumiti ang donya. "Ang chismis ay mas mabilis pumatay kaysa sa bala, Roy. Alam mo na ang gagawin." Sa baryo Kinaiya, hindi alam ni Bantayog ang utos na yon, pero naramdaman niya ang epekto pagdating niya. Iba ang timpla ng hangin. Kung noong isang araw ay may mga ngiti, ngayon ay may mga matang matatalim na nakamasid mula sa mga bintana. Huminto siya sa tapat ng tindahan kung saan niya nakita si Luningning. Naroon ang babae, nakatayo sa harap ng estante, hawak ang isang basket. Maputla si Luningning. Sa paligid niya, may 3 babaeng nagbubulungan ng sapat lang para marinig. Diyan galing ang pera niya, sa pagnanakaw sa asawa. Akala ko ba disente? Yun pala pinalayas kasi may ibang lalaki. Kaya pala bumalik dito, naghahanap ng bagong biktima. Rinig na rinig ni Bantayog ang bawat salita. Parang mga karayom. Nakita niya ang panginginig ng balikat ni Luningning. Inilapag nito ang isang lata ng gatas sa counter. Pabili po ng gatas para kay Ulan. Ang tindera, na noong nakaraan ay mabait, ngayon ay hindi makatingin ng diretso. "Pasensya na, Ning. Ubos na ang stock namin." Pero turo ni Luningning sa mga lata sa likod ng tindera. "Marami pa po dyan. Reserve na yan." Mataray na sagot ng tindera, sabay talikod. "Huwag ka na dito bumili. Baka madamay pa kami sa gulo mo." Namula si Luningning. Ang kahihiyan ay parang sampal sa kanyang mukha. Yumuko siya, akmang aalis na lang, nang biglang may kamay na pumatong sa counter at naglapag ng isang buong 500 piso. "Bibilin ko lahat ng yan," matigas na sabi ni Bantayog. Natigilan ang tindera. Napalingon si Luningning, gulat na gulat. "Attorney." Hindi tumingin si Bantayog kay Luningning. Nakatitig siya ng diretso sa mata ng tindera. Ang tingin niya ay hindi galit, kundi puno ng awtoridad na nagpalambot sa tuhod ng ginang. "Ang gatas ay para sa bata," sabi ni Bantayog, mababa pero mariin. "Wala kayong karapatang magkait ng pagkain sa isang sanggol dahil lang sa mga kwentong barbero na binayaran
para paniwalaan nyo. Namutla ang tindera. Nanginginig na inabot nito ang 2 lata ng gatas at ang sukli. Kinuha ni Bantayog ang gatas at ibinigay kay Luningning. Halika na. Hinawakan niya ito sa siko, isang magaan na hawak para alalayan, at dinala palayo sa tindahan at sa mga matang mapanghusga. Naglakad sila ng tahimik hanggang sa makarating sa tapat ng lumang bahay ni Luningning. Doon lang bumigay ang tapang ng babae. Napaupo si Luningning sa hagdan at humagulgol. Bakit nila ginagawa ito? Iyak ni Luningning, yakap ang lata ng gatas. Wala naman akong ginawang masama. Gusto ko lang buhayin ang anak ko. Nakatayo lang si Bantayog, nakasandal sa kanyang jeep. Pinanood niya ang pagbasag ni Luningning. Nakita niya ang sarili niya sa babaeng ito. Bugbog, talo, pero lumalaban pa rin. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Luningning, tumingala sa kanya habang umaagos ang luha. Sabi ko, layuan mo na kami. Mapapahamak ka lang. Bakit ba nandito ka pa? Huminga ng malalim si Bantayog. Tumingin siya sa kalangitan na nagbabadya na naman ng ulan, tapos ay ibinalik ang tingin kay Luningning. Sa unang pagkakataon, tinanggal niya ang kanyang lawyer face at ipinakita ang tao sa likod nito. Dahil naniniwala ako, simula ni Bantayog, ang boses ay puno ng sinseridad. Na ang kwento mo ay hindi pa tapos, Luningning, at hindi ako papayag na ang mga tulad nila ang magsulat ng katapusan mo. Nagkatitigan sila. Sa gitna ng alikabok at kahihiyan, isang alyansa ang nabuo. Hindi dahil sa kontrata, kundi dahil sa pareho silang may ipinaglalaban. Malalim na ang gabi. Ang huni ng mga kuliglig ay tila nakikipagsabayan sa mabigat na paghinga ni Luningning. Nakaupo siya sa sahig, sa tabi ng natutulog na si Ulan. Ang liwanag ng gasera ay sumasayaw sa mga dingding, gumagawa ng mga anino na parang mga multo ng kanyang takot. Hindi siya makatulog. Ang mga bulong ng mga tao sa tindahan kanina ay parang sirang plaka na umuulit sa utak niya. Malandi, magnanakaw, sinungaling. Tumayo siya para magpahangin. Napadako ang tingin niya sa lumang baul ni Lola Diwa na nakabukas pa rin. Sa ilalim ng mga natirang sinulid, may nakita siyang isang bagay na nakabalot sa lumang katsa. Dahan-dahan niya itong kinuha. Ang balot ay mabigat at amoy ng tuyong dahon ng pandan. Nang buksan niya, tumambad sa kanya ang isang makapal at kupas na kwaderno. Ang pabalat nito ay gawa sa matigas na balat ng hayop at ang mga pahina ay naninilaw na sa kalumaan. Talaarawan ni Lola Diwa. Umupo si Luningning sa tapat ng gasera at binuklat ang kwaderno. Puno ito ng mga guhit, mga disenyo ng habi, mga hugis ng bituin, alon, at mga bulaklak. Sa bawat guhit, may nakasulat na mga paalala sa magandang sulat kamay ng kanyang lola. Habang nagbabasa, tila naririnig ni Luningning ang boses ng matanda. Apo, ang paghahabi ay hindi lang basta paggawa ng damit. Ang bawat hibla, bawat hugis ay may kwento. Hindi lang ito palamuti. Ito ang wika ng ating mga ninuno. Ito ang mapa ng ating kasaysayan. Napakunot ang noo ni Luningning. Mapa? Inilipat niya ang pahina. Tumigil ang kanyang paghinga nang makita niya ang isang partikular na guhit. Isang disenyo na binubuo ng 3 magkakaugnay na diamante. Napapaligiran ng mga linyang paalon-alon. Binasa niya ang nakasulat sa ibaba. Ang 3 bituin sa tabing ilog. Ang alon ay sumisimbolo sa ilog Kinaiya na dumadaloy sa gitna ng ating lupain. Ang 3 diamante ay ang 3 puno ng mangga na nagsisilbing hangganan na ng ating ari-arian sa silangan. Ang tanda ng kasunduan ng ating mga ninuno at ng mga unang dayo. Tumingin si Luningning sa habihan. Ang telang kalahating tapos na kanyang pinaghihirapang gawin nitong mga nakaraang araw? Ito ang mismong disenyo. Ang disenyong nakatatak sa kanyang isip simula bata pa siya. Hindi ito basta disenyo.
Ito ay isang kasulatan, isang titulo ng lupa na hinabi sa sinulid, daang taon bago pa naimbento ang papel at selyo ng gobyerno. Ang mga kamay ni Luningning ay nanginginig sa isang biglaang pagkaunawa. Nandito ang ebidensya. Hawak-hawak lang nila noon pa. Tumayo siya, kinalaga ng telang nasa habihan, at binalot ang kwaderno. Sinuot niya ang kanyang balabal. Wala siyang pakialam kung anong oras na. Kailangan niyang mahanap si Bantayog. Sa maliit na lodging house sa bayan, abala pa rin si Bantayog sa paghahalungkat ng mga lumang mapa at libro ng batas nang may kumatok ng sunod-sunod sa kanyang pinto. Pagbukas niya, isang humahangos at basang-basa sa pawis na Luningning ang bumungad sa kanya. Luningning, anong nangyari? Gabi na ah. Tingnan mo to, putol ni Luningning. Sabay pasok sa kwarto at inilatag ang habing tela at ang lumang kwaderno sa ibabaw ng mesa ni Bantayog. Ning, ano to? Naguguluhang tanong ni Bantayog. Yung lupa, attorney? Sabi ni Luningning. Ang mga mata ay nagniningning sa pag-asa at luha. Hindi nila pwedeng angkinin dahil nakasulat dito, nakasulat sa tela. Ipinakita ni Luningning ang guhit sa kwaderno at ikinumpara sa disenyo sa tela. Ipinaliwanag niya ang kahulugan ng bawat hugis, ang ilog, ang mga puno, ang mga hangganan. Tingnan mo, attorney, itong disenyo na ito, pamilya lang namin ang may karapatang maghabi. Ipinapasa ito sa bawat henerasyon ng mga Salcedo. Ito ang fingerprint ng aming lupa. Tiningnan ni Bantayog ang tela at pagkatapos ay ang isang lumang topographic map ng habing sinag na nasa pader, ang hugis ng ilog sa mapa at ang guhit ng alon sa tela. Tumutugma. Napanganga si Bantayog. Sa tagal niya bilang abogado, sanay siya sa mga notaryadong dokumento. Pero ito ay ibang antas ng ebidensya. Ito ay indigenous title, isang karapatang kinikilala ng batas pero bihirang mapatunayan dahil sa kakulangan ng pisikal na pruweba. At ngayon, nasa harap niya ang pruweba. My God! Bulong ni Bantayog. Hindi makapaniwala. Hinawakan niya ang tela. Luningning, alam mo ba kung ano ang hawak mo? Tumango si Luningning. Tumutulo na ang mga luha. Hawak ko ang katotohanan. Tiningnan ni Bantayog si Luningning at sa pagkakataong ito, hindi awa ang naramdaman niya, kundi matinding paggalang. Tama ka, sabi ni Bantayog. Ang boses ay puno ng bagong lakas. Hindi lang tayo magsasampa ng kaso para bawiin ang lupa. Magsasampa tayo ng kaso para bawiin ang isang kasaysayang ninakaw. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. Pero sa loob ng maliit na kwartong iyon, isang malaking apoy ng paglaban ang nagsimulang magningas, hampas ng gavel, tililian ng media, at ang nakakabinging bulungan ng mga tao. Iyan ang tunog na naiwan sa isip ni Doña Zenaida habang mabilis siyang naglalakad palabas ng korte, suot ang kanyang dark sunglasses na nagtatago sa nag-aapoy niyang mga mata. Doña Zenaida? Doña Zenaida! Totoo po bang ninakaw ng mga ninuno niyo ang lupa sa habing sinag? Ano po ang masasabi niyo sa habi na iprinisinta ni Mrs. Salcedo? Hinawi ng mga bodyguard ang mga reporter na parang mga langaw. Pumasok si Zenaida sa kanyang bulletproof na SUV. Kasunod ang anak niyang si Dalisisdis na mukhang nababagot lang sa buong pangyayari. Pagkasara ng pinto ng sasakyan, nawala ang ingay sa labas. Pero ang galit ni Zenaida ay sumabog. Isang basahan, sigaw niya, sabay hampas ng kanyang mamahaling bag sa upuan. Isang maruming basahan at isang lumang notebook. Paano pinayagan ng huwes na tanggapin yon bilang ebidensya? Ma, huminahon ka, sabi ni Dalisdis habang nagche-check ng kanyang cellphone. Desperado na sila. Gimmick lang yan. Wala namang legal bearing ang, "Huwag kang tanga, Dalisdis!" Putol ni Zenaida. Humarap siya sa anak. Ang mukha ay namumula sa galit. Hindi mo ba nakita ang reaksyon ng mga tao?
Ang reaksyon ng media, nakuha nila ang simpatya ng publiko. Sa labanang ito, kapag nagmukha tayong kontrabida, babagsak ang stock ng kumpanya. Mawawala ang mga investors sa resort. Tumahimik si Dalisdis na pagtanto ang bigat ng sitwasyon. Ang abogadong yon, bulong ni Zenaida ang mga daliri, ay mahigpit na nakakuyom. Si Bantayog Apostol, masyado siyang matalino para sa isang probinsyanong abogado. Kailangan natin siyang pilayin, hindi sa pisikal, kundi sa paraang hindi na siya makakatayo muli. Pagdating sa mansyon, dumiretso si Zenaida sa kanyang library. Madilim ang kwarto, tanging ang ilaw sa kanyang mesa ang nakabukas. Nakatayo sa harap niya ang isang pribadong investigador na binayaran niya ng malaking halaga. Sabihin mo sa akin na may nakuha ka. Malamig na utos ni Zenaida habang nagsasalin ng brandy sa baso. Meron, senyora. Sagot ng lalaki. Inilapag nito ang isang makapal na brown envelope sa mesa. Inimbestigahan namin ang buong pagkatao ni Bantayog Apostol. Malinis ang record niya. Walang asawa, walang anak, walang bisyo. Pero binuksan ng investigador ang envelope at inilabas ang isang lumang litrato. Kuha ito sa isang graduation. 2 lalaki ang magkaakbay. Ang isa ay ang batang Bantayog at ang isa ay mas matanda, nakatoga ng medisina. May kapatid siya. Pagpapatuloy ng lalaki. Isang doktor. Matagal na silang hindi nag-uusap dahil sa alitan sa pera, pero magkapatid pa rin sila sa dugo. Kinuha ni Zenaida ang litrato. Tinitigan niya ang mukha ng doktor. Pamilyar ito. Masyadong pamilyar. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Zenaida. Napangiti siya. Isang ngiting hindi umaabot sa mata. Dr. David Reyes. Basa niya sa pangalang nakasulat sa likod ng litrato. Tumingin siya sa investigador. Ang Dr. Reyes na ito, siya ang gumagawa ng mga espesyal na serbisyo para sa mga VIP clients, hindi ba? Siya ang doktor na lumagda sa DNA result ni Luningning. Opo, ma'am, kumpirma ng investigador. Si Bantayog Apostol ay Bantayog Reyes Apostol sa birth certificate. Half-brother niya si Dr. David. Tumawa ng mahina si Zenaida, isang tawa na gumuguhit sa katahimikan ng kwarto. Akala niya ay talo na siya sa araw na ito, pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Ang alas na kailangan niya ay kusang nahulog sa kanyang kandungan. Ang kapatid ng abogadong nagtatanggol sa katotohanan ay siya ring doktor na lumikha ng kasinungalingan. Napakaliit nga naman ng mundo, bulong ni Zenaida habang hinihimas ang gilid ng baso ng brandy. Ang tagapagtanggol ng katarungan ay may kapatid na kriminal. Kinuha niya ang kanyang telepono. Alam niya na ang susunod na hakbang niya ay marumi. Pero para kay Zenaida, ang digmaan ay hindi tungkol sa kung sino ang tama. Ito ay tungkol sa kung sino ang matitira. Idininial niya ang isang numero. Ring, ring. Sa kabilang linya sumagot ang isang boses na halatang kinakabahan. Hello? Magandang gabi, Dr. Reyes. Bati ni Zenaida. Ang boses ay matamis, ngunit puno ng lason. Ako ito, si Zenaida Montenegro. Mukhang kailangan nating mag-usap tungkol sa kapatid mo at sa kalayaan mo. Mabigat ang hangin sa loob ng maliit na opisina ni Bantayog. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa lampshade sa kanyang mesa na nakatutok sa isang brown envelope na kakarating lang via courier. Walang return address, walang pangalan ng sender. Kabadong binuksan ni Bantayog ang envelope. Inasahan niyang baka isa na naman itong death threat. Sanay na siya doon. Pero nang makita niya ang laman, nanlamig ang kanyang buong katawan. Mas malamig pa kaysa sa bangkay. Mga litrato. Litrato ng kanyang kuya, si Dr. David Reyes, na nag-aabot ng pera sa isang kilalang sindikato ng sugal. Litrato ni David na lumalagda sa mga pekeng medical certificate. At ang pinakahuli, isang kopya ng DNA test result ni Luningning Salcedo. Nakapirma sa ibaba, David Reyes, MD, napahawak si Bantayog sa kanyang bibig.
Para siyang nasusuka. Ang kuya niya, ang nag-iisang pamilyang natitira sa kanya, siya ang doktor na sumira sa buhay ni Luningning. Sa ilalim ng mga litrato, may isang maliit na card na may gold na tatak ng Montenegro. Ang nakasulat, "Ang hustisya ay bulag, attorney, pero hindi ang pamilya. Mamili ka, ang kliyente mo o ang kapatid mo." Biglang tumunog ang telepono niya. Unknown number. Nanginginig ang kamay na sinagot ni Bantayog ang tawag. Attorney Apostol, bati ng isang pamilyar na boses. Si Doña Zenaida. "Nanggap ba ang munting regalo ko? Anong ginawa niyo sa kapatid ko?" Nanggagalaiting tanong ni Bantayog. Mahigpit ang hawak sa telepono. "Wala pa naman," sagot ni Zenaida, na parang nakikipagkwentuhan lang tungkol sa panahon. "Pero hawak ko ang orihinal na kopya ng lahat ng ebidensyang yan. Estafa, falsification of documents, illegal gambling, habang buhay na makukulong ang pinakamamahal mong Kuya David. At alam mo kung ano ang nangyayari sa mga tulad niya sa loob ng bilibid, hindi ba?" Napapikit si Bantayog. Alam niya, hindi tatagal ng 1 linggo si David sa loob. "Anong gusto mo?" tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. "Simple lang, i-drop mo ang kaso. Bukas na bukas din. Sabihin mo kay Luningning na nagkamali ka, na peke ang tela, na wala kayong laban. Kapag ginawa mo yan, susunugin ko ang lahat ng ebidensya laban sa kapatid mo. Bibigyan ko pa siya ng pangkabuhayan sa ibang bansa." Tumahimik si Bantayog. Ang bigat ng desisyon ay dumudurog sa kanya. Sa isang banda, ang prinsipyo niya at ang buhay ni Luningning. Sa kabila, ang kadugo niya. "Tiktak, attorney," bulong ni Zenaida. "Hihintayin ko ang withdrawal of case bukas ng umaga." Naputol ang linya. Napasandal si Bantayog sa upuan. Pakiramdam niya ay nauubusan siya ng hangin. Kinuha niya ang bote ng alak sa kanyang drawer at uminom ng diretsyo. Walang baso. Ang pait ng alak ay hindi sapat para hugasan ang pait ng katotohanan. Ang kapatid niya ang kontrabida sa kwento ng babaeng ipinagtatanggol niya. At ngayon, kailangan niyang maging kontrabida rin para iligtas ito. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. "Attorney?" Si Luningning. May dala itong isang Tupperware. Nakangiti ito. Isang nangiting puno ng pag-asa na ngayon ay parang punyal sa puso ni Bantayog. "Dinalhan kita ng hapunan. Adobong manok." Sabi kasi ni Manang sa tindahan, "Hindi ka pa daw kumakain." Masayang sabi ni Luningning habang inilalapag ang pagkain sa mesa. Hindi niya napansin agad ang mga nakakalat na litrato dahil mabilis itong tinakpan ni Bantayog ng dyaryo. "Salamat," tipid na sagot ni Bantayog. Hindi makatingin sa mga mata ni Luningning. Natigil si Luningning. Naramdaman niya ang lamig. Ang lalaking kasama niyang tumawa at nagplano kanina ay parang ibang tao na ngayon. "Yog, may problema ba?" tanong ni Luningning. Lumapit siya ng kaunti. "Dahil ba sa hearing bukas? Huwag kang mag-alala. Handa ako. Handa na tayong ipakita sa kanila ang..." "Luningning!" putol ni Bantayog. Tumayo siya at tumalikod, humarap sa bintana, kung saan makikita ang ulan. "Sa tingin ko, kailangan na nating itigil ito." Natigilan si Luningning. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang kaso." Mabilis na sabi ni Bantayog. Kailangan niyang gawin ito ng mabilisan bago pa magbago ang isip niya. "Wala tayong laban. Yung tela, hindi yan tatanggapin ng higher court. Gawa-gawa lang yan ang isip natin. Talo tayo, Ning. Talo na tayo bago pa tayo magsimula." "Pero," nanginginig ang boses ni Luningning. Sabi mo naniniwala ka sa akin. Sabi mo, hawak natin ang katotohanan." Humarap si Bantayog. Pilit niyang pinatigas ang mukha niya, kahit na sa loob-loob niya ay namamatay siya sa hiya at sakit. "Nagkamali ako." Pagsisinungaling niya. Ang bawat salita ay lasang apdo. "Masyado akong naging emosyonal.
Pero bilang abogado, sinasabi ko sa iyo ngayon, wala tayong mapapala dito, kundi sakit ng ulo at gastos. Umuwi ka na lang sa probinsya. Kalimutan mo na ang lupa. Lumapit si Luningning at hinawakan ang braso ni Bantayog. Yog, tumingin ka sa akin. Sabihin mo sa akin kung anong totoong nangyayari. Binayaran ka ba nila? Tinakot ka ba nila? Tinabig ni Bantayog ang kamay ni Luningning. Umalis ka na. Sigaw niya. Ayoko nang ituloy ito. Pagod na ako. Pagod na akong lumaban para sa mga taong wala namang pambayad. Napaatras si Luningning. Ang gulat sa mukha nito ay napalitan ng matinding sakit. Parang bumalik siya sa gabing pinalayas siya ni Dalisdis. Muli na naman siyang tinatapon. Muli na naman siyang pinagtataksilan ng taong pinagkatiwalaan niya. Akala ko, bulong ni Luningning, tumutulo ang luha. Akala ko iba ka sa kanila. Pare-pareho lang pala kayo. Mabilis na kinuha ni Luningning ang Tupperware na dala niya at tumakbo palabas ng opisina. Nang marinig ni Bantayog ang pagsara ng pinto, napaluhod siya sa sahig. Napahagulgol siya nang walang tunog. Hawak ang litrato ng kanyang kapatid. Niligtas niya ang kadugo niya, pero mabigat ang katahimikan na naiwan sa opisina ni Bantayog matapos umalis si Luningning. Parang tinangay ng babae ang lahat ng hangin sa kwarto, iniwan siyang lunod sa sarili niyang konsensya. Nakaupo pa rin siya sa sahig, hawak ang litrato ni Kuya David. Ang mukha ng kanyang kapatid sa litrato ay mukhang pagod, takot at desperado. Kamukhang kamukha ng sarili niyang refleksyon sa salamin ngayon. Tumayo si Bantayog. Inakala niyang ang pagtaboy kay Luningning ang pinakamadaling paraan para iligtas ang lahat. Pero habang naririnig niya ang patuloy na pagbuhos ng ulan sa labas, na-realize niya ang isang bagay. Walang naliligtas sa pagsisinungaling. Pinapatay lang nito ang kaluluwa ng dahan-dahan. Biglang bumukas muli ang pinto. Napalingon si Bantayog. Umaasang bumalik si Luningning para sumbatan siya. Pero walang pumasok. Sa halip, may iniwan lang sa sahig, malapit sa pintuan, ang Tupperware na may lamang adobo at isang maliit na kapirasong papel na pinunit mula sa notebook. Kinuha ito ni Bantayog. Ang sulat kamay ay Pino, pero mariin. Attorney, maaaring tinalikuran mo ako. Maaaring natakot ka sa kanila, pero hindi ako aalis. Bukas, pupunta ako sa korte, kahit mag-isa, kahit nanginginig. Dahil kung susuko ako ngayon, parang inamin ko na rin na tama. Sila. Salamat sa panandaliang pag-asa. Nilamukos ni Bantayog ang papel, hindi sa galit, kundi sa tindi ng hiya na naramdaman niya. Si Luningning, isang babaeng walang pera, walang kapangyarihan, at tinanggalan ng lahat, ay mas matapang pa sa kanya. Gago ka, Yog. Mura niya sa sarili. Napakaluwag ng tornilyo mo. Mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang susi ng kanyang jeep. Hindi pa tapos ang gabi. May isa pa siyang kailangang harapin. Ang ugat ng lahat ng ito. Sa isang madilim at masikip na apartment sa gilid ng Maynila, amoy alak at gamot ang sumalubong kay Bantayog. Yog? Gulat na tanong ng lalaking nagbukas ng pinto. Payat ito, malalim ang mata, at nanginginig ang mga kamay. Si Dr. David Reyes. Anong ginagawa mo dito? Gabi na. Hindi sumagot si Bantayog. Pumasok siya at dire-diretsong inilapag ang brown envelope sa magulong mesa ng kapatid. Namutla si David nang makita ang mga litrato. Paano? Saan galing to? Kay Zenaida Montenegro. Sagot ni Bantayog. Ang boses ay kalmado, pero nagbabaga. Pinapapili niya ako, kuya, ang kliyente ko o ang kalayaan mo. Napaupo si David sa sofa, sapo ang kanyang noo. Yog, patawarin mo ako. Wala akong choice. Baon ako sa utang sa kasino. Papatayin nila ako. Ang sabi lang nila, pumirma ako sa isang papel. Isang papel lang, Yog. Hindi ko alam na sisirain noon ang buhay ng mag-ina. Isang papel? Sigaw ni Bantayog. Kuya, tinanggalan mo ng ama.
ang isang bata. Tinanggalan mo ng dangal ang isang babae. Doktor ka, 'di ba? Nangako kang magliligtas ng buhay. Pero anong ginawa mo? Natatakot ako. Humagulgol si David. Makapangyarihan sila. Kung magsasalita ako, papatayin nila ako. At ikaw, idadamay ka nila. Lumapit si Bantayog at lumuhod sa harap ng kapatid. Hinawakan niya ang balikat nito ng mahigpit. Kuya, tingnan mo ako. Papatayin ka rin nila kahit tumahimik ka. Kapag wala na silang gamit sa'yo, itatapon ka rin nila. Pero may pagkakataon pa. May pagkakataon pang itama ito. Paano? Tanong ni David. Puno ng takot ang mga mata. Kulungan ng bagsak kuyog. Mawawala ang lisensya ko. Oo, prangkang sagot ni Bantayog. Makukulong ka. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo. Pero makakatulog ka na ng mahimbing at maipapakita mo sa sarili mo na kahit minsan naging tapat kang tao. Tumahimik ang kwarto. Tanging ang hikbi ni David ang naririnig. Ang kliyente ko, si Luningning. Malambot na sabi ni Bantayog. Lalaban siya bukas kahit mag-isa. Ganon siya katapang. Tayo kuya, tayong magkapatid na pinalaki ni tatay na maging marangal. Duwag na lang ba tayo habang buhay? Dahan-dahang tumingin si David kay Bantayog. Sa likod ng takot, nakita ni Bantayog ang isang pamilyar na kislap, ang kislap ng kuya na dating nagtatanggol sa kanya noong bata pa sila. Huminga ng malalim si David at pinunasan ang kanyang luha. Anong oras ang hearing? Napangiti si Bantayog kahit may luhang tumulo sa mata niya. 8:00. Magbihis ka kuya. May digmaan tayong pupuntahan. Kinaumagahan, sa Regional Trial Court. Punong-puno ang sala. Naroon ang mga kamera, ang mga reporter, at ang mga osisero. Sa kabilang panig, nakaupo si Doña Zenaida at Dalis Diz, suot ang kanilang mamahaling kasuotan, mukhang kampante at naiinip. Sa kabilang panig, nakaupo si Luningning, mag-isa. Suot niya ang isang simpleng puting blusa na siya mismo ang nagtahi. Maputla siya, nanginginig ang mga kamay na nakalapag sa mesa pero nakataas ang kanyang noo. Calling the case of Salcedo versus Montenegro Corporation. Tawag ng clerk of court. For the plaintiff, is counsel present? Tumayo si Luningning. Huminga siya ng malalim. Your Honor, wala po ang aking aboga. Blag, bumukas ng malakas ang pinto ng courtroom. Lahat ng ulo ay lumingon. Naglakad papasok si Bantayog Apostol. Suot niya ang kanyang barong Tagalog, bagong ahit, at may bitbit na briefcase. Pero hindi siya nag-iisa. Sa likod niya, nakayuko pero sumusunod, ay isang lalaking pamilyar kay Dalis Diz at Zenaida. Nanlaki ang mga mata ni Doña Zenaida. Napahawak siya sa braso ni Dalis Diz ng mahigpit. Imposible! Naglakad si Bantayog papunta sa mesa ni Luningning. Tumingin siya sa babae at ngumiti ng tipid. Pasensya na traffic. Bulong ni Bantayog. Handa ka na ba? Napaluha si Luningning sa ginhawa. Tumango siya. Humarap si Bantayog sa huwes. Your Honor, nandito po ako. At may dala po kaming bagong saksi na magpapabago sa takbo ng kasong ito. Itinuro niya si David Reyes. Tinatawagan ng prosekusyon. Si Dr. David Reyes. Umugong ang bulungan sa loob ng korte. Ang mukha ni Dalis Diz ay namutla, habang si Doña Zenaida ay parang sasabog sa galit. Sa gitna ng kaguluhan, nagkatinginan si Bantayog at Luningning. Walang salitang kailangan. Alam nila na sa araw na ito, babagsak ang mga higante. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng korte. Tahimik ang lahat. Walang gumagalaw. Ang tanging naririnig lamang ay ang mabigat at nanginginig na paghinga ni Dr. David Reyes sa witness stand. Mahigpit ang hawak ni Luningning sa gilid ng kanyang upuan. Ang mga kuko niya ay bumaon na sa kahoy. Ito ang sandaling hinihintay niya. Ang sandaling magdidikta kung habang buhay ba siyang magiging babaeng pinalayas
o ang babaeng lumaban at nagwagi? Dr. Reyes, basag ni Bantayog sa katahimikan. Ang boses ng abogado ay mahinahon ngunit matalim. Uulitin ko ang tanong. Ang resulta ba ng DNA test na isinumite niyo noong gabing pinalayas si Luningning Salcedo ay totoo? Yumuko si David. Tumingin ito saglit sa direksyon ng kanyang kapatid na si Bantayog na tumango bilang pagpapalakas ng loob. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilipat ang tingin kay Dalis Diz at Doña Zenaida. Hindi, sagot ni David. Mahina, pero dinig sa buong kwarto. Pakilakasan po, Doctor. Utos ni Bantayog. Pumikit si David at humugot ng lakas. Hindi totoo ang resulta. Peke yon. Si Dalis Diz Montenegro ang ama ng bata. Pinilit ako ni Doña Zenaida na palsipikahin ang dokumento kapalit ng bayad sa utang ko. Sinungaling! Isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw. Napatayo si Doña Zenaida na wala na ang kanyang poise at pagkaelegante. Ang mukha niya ay kulay ube sa galit. Binayaran ka nila. Binayaran ka ng bastardong kapatid mo para siraan kami. Bang, bang, bang. Order in the court! Sigaw ng judge, ang mukha ay seryoso at galit. Mrs. Montenegro, maupo ka o ipapalabas kita sa courtroom na ito. Napaupo si Zenaida, humahabol ang hininga. Habang inaalo siya ng namumutlang si Dalis Diz, napapikit si Luningning at tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Sa wakas, malinis na ang pangalan niya. Anak ni Dalis Diz si Ulan. Hindi siya maduming babae pero hindi pa tapos si Bantayog. Your Honor, patuloy ni Bantayog, napatunayan na natin ang panloloko sa paternity issue. Ngayon, dumako naman tayo sa lupa. Sinasabi ng kampo ng Montenegro na wala kaming titulong maipakita. Naglakad si Bantayog pabalik sa mesa at tumingin kay Luningning. Mrs. Salcedo, maari mo bang ipakita sa korte ang ebidensya? Tumayo si Luningning. Kinuha niya ang mahabang tela na nakarolyong maigi. Dahan-dahan niya itong binuklat sa harap ng judge. Ang mga kulay ng pula, ginto at asul ay kuminang sa ilalim ng ilaw ng korte. Ang mga disenyo ay buo, detalyado at puno ng buhay. Nagkaroon ng bulungan sa mga tao. Tela, yan ang ebidensya. Your Honor, simula ni Luningning. Ang boses niya ay nanginginig sa simula, pero tumatag habang hinahaplos ang tela. Wala kaming papel. Ang papel na susunog. Ang papel na babasa. Ang papel. Napapalsipi kagaya ng ginawa nila sa DNA test. Tumingin siya ng diretso kay Zenaida. Pero ito, itinaas niya ang tela. Ito ang habing sinag. Ang disenyong ito ay tinatawag na ang ilog at ang tatlong bituin. Kung titingnan niyo po ang topographic map ng lupaing inaangkin nila. Inilatag ni Bantayog ang mapa sa tabi ng tela. Napasinghap ang judge. Ang guhit ng asul na sinulid sa tela ay eksaktong katugma ng kurba ng ilog sa mapa. Ang tatlong diamanteng disenyo ay nakaposisyon sa eksaktong lugar kung saan nakatayo ang 300 taong puno ng mangga na nagsisilbing boundary markers. Ito po ang titulo namin, pagpapatuloy ni Luningning, puno ng emosyon. Hinabi ng lola ko, na hinabi ng nanay niya, at ng nanay niya. Bawat buhol, bawat hibla, ay isang kontrata na hindi kayang burahin ng kahit sinong bilyonaryo. Ito ang aming kasaysayan, at hindi ito for sale. Tinawag ni Bantayog ang expert witness, isang propesor mula sa National Museum. Your Honor, pahayag ng propesor habang sinusuri ang tela gamit ang magnifying glass. Ang weaving pattern na ito ay authentic. Ito ay isang uri ng mnemonic map na ginagamit ng mga katutubo sa habing sinag bago pa man dumating ang mga Espanyol. Sa ilalim ng Indigenous Peoples' Rights Act, ito ay kinikilalang pruweba ng ancestral domain. Ang telang ito ay mas matibay pa sa anumang papel
na hawak ng mga Montenegro. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa korte. Tumingin ang judge sa mga pekeng titulo ng Montenegro at pagkatapos ay sa makulay na tela ni Luningning. Ang katotohanan ay nakalatag sa harap nila. Isang katotohanang hinabi ng kamay, pawis at dugo. Ang hatol ng korteng ito, basag ng judge sa katahimikan. Napahawak si Luningning sa dibdib. Pabor sa nagsasakdal, Luningning Salcedo, ang lupa ay mananatili sa kanya at inuutos ko ang agarang investigasyon kay Doña Zenaida Montenegro at Dalisdis Montenegro para sa kasong falsification of public documents at fraud. Bang! Kasabay ng pagbagsak ng gavel ay ang pagbagsak ng isang katawan. Mama! Mama! Nagkagulo sa kabilang panig. Hinimatay si Doña Zenaida. Bumagsak ito sa sahig nangingisay. Agad dumagsa ang mga medic at security. Ang reyna na dating hindi maabot, ngayon ay nakahandusay. Tusay, tila isang gusgusing manika na nawalan ng pisi. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Luningning. Naramdaman niya ang kamay ni Bantayog sa kanyang balikat. Isang mahigpit na pisil. Nanalo tayo, Ning, bulong ni Bantayog. Umiyak si Luningning, hindi hagulgol, kundi tahimik na pag-agos ng luha. Tapos na, ang bagyo ay tumila na. Habang inilalabas si Zenaida sa stretcher, naiwan si Dalisdis. Magulo ang buhok, luwag ang kurbata, at mukhang nawawala sa sarili. Nakita niya si Luningning na nagliligpit ng tela. Lumapit si Dalisdis. Hinawi niya ang mga reporter. Ning, tawag nito. Ang boses na dating mapagmataas, ngayon ay parang sa isang batang nagmamakaawa. Huminto si Luningning sa paglalakad, pero hindi siya lumingon. Ning, para sa anak natin. Desperadong sabi ni Dalisdis. Patawarin mo ako. Pwede nating ayusin to. Tayong tatlo. Pwede tayong maging pamilya ulit. Dahan-dahang humarap si Luningning. Tiningnan niya si Dalisdis mula ulo hanggang paa. Hinanap niya sa puso niya kung may natitira pang pagmamahal, kahit katiting. Wala. Wala siyang nakita, kundi isang estranghero. Isang lalaking mas mahal ang kanyang pangalan kaysa sa kanyang sariling dugo. Ang pamilya ko ay si Ulan. Malamig at kalmadong sagot ni Luningning. At ang ama niya? Namatay na siya noong gabing itinapon niya kami sa ulan. Tinalikuran ni Luningning si Dalisdis. Ning! Luningning! Sigaw ni Dalisdis habang hinaharang siya ng mga gwardya ng korte. Pero hindi na lumingon si Luningning. Naglakad siya palabas ng pinto, kasabay si Bantayog, patungo sa liwanag ng araw na naghihintay sa labas. Ang bawat hakbang niya ay magaan. Malaya na siya. Bumagsak sa pinakamababang antas ang stocks ng Montenegro Corporation matapos ang eskandalosong desisyon ng korte kahapon. Samantala, isinugod sa mental health facility si Doña Zenaida Montenegro matapos magkaroon ng nervous breakdown. Ang kanyang anak na si Dalisdis Montenegro ay nahaharap sa patong-patong na kaso ng estafa mula sa mga investors. Pinatay ni Luningning ang radyo. Biglang tumahimik ang paligid. Wala na ang ingay ng Maynila. Wala na ang flash ng mga kamera. Ang tanging naririnig niya ngayon ay ang pamilyar na huni ng mga ibon at ang banayad na ihip ng hangin sa mga puno ng niyog ng habing sinag. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay amoy lupa at kalayaan. Nakatayo siya sa harap ng altar ni Lola Diwa. Sa tabi ng lumang litrato ng kanyang lola, inilapag niya ang isang makapal na dokumento, ang desisyon ng korte. Sa wakas, ang lupa ay legal na sa kanila. Hindi dahil sa titulo ng gobyerno, kundi dahil sa katotohanang kinilala ng batas. Lola, bulong ni Luningning habang nagsisindi ng kandila. Nakauwi na tayo. Hindi na nila tayo mapapalayas. Naramdaman niya ang yakap ng hangin, tila tugon ng kanyang lola. Napatingin siya sa kanyang mga kamay, magaspang. May mga kalyo mula sa paghahabi,
pero ito ang mga kamay na nagpanalo sa gyera. Ma'am Ning, napalingon siya. Sa may pinto, nakatayo si Bantayog. Wala na ang suot nitong barong Tagalog. Naka-t-shirt na lang ito at maong bit-bit ang isang supot ng pandesal. Mukha itong mas bata, mas magaan ang aura kaysa noong nasa Maynila sila. Attorney? Ngiti ni Luningning. Akala ko ba babalik ka na sa opisina mo? Wala naman akong opisina na babalikan. Biro ni Bantayog habang pumapasok. Saka, mas masarap ang hangin dito. Naglakad sila palabas ng bahay, patungo sa burol sa likuran. Ang mismong lugar na tinayuan dapat ng clubhouse ng resort ni Dalisdis. Ngayon, nananatili itong luntiang damuhan na tinatanaw ang ilog at ang papalubog na araw. Umupo sila sa damuhan. Naglalaro si Ulan sa di kalayuan. Hinahabol ang mga tutubi. Alam mo ba? Basag ni Bantayog sa katahimikan habang nakatanaw sa ilog. Noong una kitang makita, akala ko isa ka lang sa mga lost cause na kaso. Yung tipong, tutulungan ko lang para mabawasan ang kasalanan ko sa mundo. Tumingin siya kay Luningning. Ang mga mata ng abogado ay puno ng sinseridad at paghanga. Pero mali ako, patuloy niya. Akala ko ako ang tagapagligtas. Ako ang abogado, di ba? Ako ang may alam sa batas. Pero nung gabing muntik na akong sumuko dahil kay Kuya David, ikaw ang nagturo sa akin kung paano lumaban. Ikaw ang sumagip sa akin, Ning. Napangiti si Luningning, tila nahihiya. Pareho lang tayo, Yog. Pareho tayong may mga naputol na sinulid sa buhay. Kailangan lang natin ng tutulong magdugtong. Nagkatitigan sila. Sa ilalim ng kulay kahel na langit, walang kailangang sabihin. Ang ugnayan nila ay hindi romansa na parang sa mga pelikula na may fireworks. Ito ay mas malalim. Isang pagkakaibigan at respeto na hinulma sa apoy ng pagsubok. Payapa, matibay. Kumusta si Dr. Reyes? Tanong ni Luningning. Nasa kustodya na siya. Sagot ni Bantayog, may lungkot pero tanggap na ang sitwasyon. Haharapin niya ang kaso. Pero sabi niya sa akin bago siya ikulong, ito daw ang unang beses sa loob ng 10 taon na nakatulog siya ng mahimbing. Malaya na siya sa konsensya niya. Tumango si Luningning. Lahat tayo, malaya na. Tumayo si Luningning at pinagpag ang kanyang palda. Tumingin siya sa malawak na lupain na nakapaligid sa kanila. Ang mga puno, ang ilog, ang lumang bahay. Sayang ang lupa, no? Biglang sabi ni Luningning. Napakunot noo si Bantayog. Ha? Anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihing ibebenta mo rin sa ibang developer? Natawa si Luningning. Isang tawa na malinaw at puno ng buhay. Hindi, no. Hinding-hindi. Itinuro niya ang patag na bahagi ng lupa, malapit sa ilog. Iniisip ko, hindi sapat na ako lang ang marunong humabi. Maraming kababaihan dito sa Baryo Kinaya ang gaya ko. Walang trabaho, umaasa sa asawa, o di kaya ay iniwan at nag-iisa. Gusto kong ituro sa kanila ang turo ni Lola Diwa. Humarap siya kay Bantayog. Ang mga mata ay nagniningning sa bagong layunin. Yog, hindi ko gagawing resort ito. Magpapatayo ako ng bahay-habihan. Isang lugar kung saan ang bawat babae ay pwedeng humabi ng sarili niyang kwento at kumita gamit ang sarili niyang mga kamay. Tutulungan mo ba akong asikasuhin ang permit? Napangiti si Bantayog. Ito ang Luningning na kilala niya. Hindi nagpapakain sa tagumpay, kundi namimigay ng liwanag. Attorney Bantayog Apostol, at your service. Saludo ni Bantayog. Pro bono, libreng serbisyo, habang buhay. Nagtawanan sila habang papalubog ang araw, hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata at pagsisimula ng isang umagang puno ng pag-asa. Kalabog-tsyug, kalabog-tsyug, kalabog-tsyug. Hindi na ito ang malungkot at nag-iisang tunog ng habihan sa loob ng lumang bahay. Ngayon,
Isa na itong orkestra. 12 habihan ang sabay-sabay na tumutunog, lumilikha ng isang musika ng sipag at pag-asa na umaalingaw-ngaw sa buong baryo kinaiya. Nakatayo si Luningning sa gitna ng maluwag at maaliwalas na kawayang istruktura, ang bahay-habihan ng diwa. Ang hangin ay amoy bagong tabas na kahoy at kape. Sa paligid niya, abala ang mga kababaihan ng baryo. Mga nanay, mga lola, pati na ang ilang kabataan na dating walang pinagkakaabalahan, ngayon ay masayang naghahabi ng kani-kanilang disenyo. Ma'am Ning, tama po ba ang hila ko dito? Tanong ni Aling Rosa, ang tindera sa sari-sari store na dati ay nagkait sa kanya ng gatas. Ngayon, isa na ito sa pinakamasigasig niyang estudyante. Lumapit si Luningning at ngumiti. Wala nang bahid ng hinanakit sa puso niya. Hinawakan niya ang kamay ni Aling Rosa at inalalayan sa shuttle. Masyadong mahigpit na Rosa. Malaming naturo ni Luningning. Huwag mong sakali ng sinulid. Hayaan mong huminga ang tela. Ang ganda ay lumalabas kapag hindi pilit. Tumango si Aling Rosa, puno ng respeto. Salamat, Ning. Salamat at tinanggap mo pa kami dito. Ang bahay-habihan ay bukas para sa lahat. Sagot ni Luningning. Basta handang matuto at magbago. Sa labas, narinig niya ang pamilyar na busina ng jeep. Napalingon ang lahat ng mga habi at nagtuksuhan. Ayan na si attorney. On time na naman sa merienda. Pumasok si Bantayog. May bitbit na 2 malaking kahon. Wala na ang traces ng pagod sa mukha nito. Mas laman na siya ngayon ng habing sinag kaysa sa korte. Delivery para kay Boss Maestra. Sigaw ni Bantayog habang ibinababa ang mga kahon. Lumapit si Luningning. Pinupunasan ang pawis sa noo. Ano na naman yan, Yog? Sabi ko sa'yo. Marami pa kaming stock ng bulak. Hindi to bulak, kindat ni Bantayog. Binuksan niya ang kahon. Tumambad ang mga rolyo ng pinya fiber at sutla. Mga mamahaling materyales na dati ay pangarap lang ni Luningning na mahawakan. Galing yan sa isang client ko sa Aklan. Gusto daw niyang mag-invest sa habing sinag. Sabi ko, kailangan muna dumaan sa quality control ng pinakamagaling na manghahabi sa Pilipinas. Napahawak si Luningning sa bibig. Yog, ang mahal nito. Wala nang mas mamahal pa sa halaga ng ginawa mo para sa baryong ito, Ning. Seryosong sabi ni Bantayog. Tumingin siya sa paligid, sa mga babaeng nagtatawanan at nagtatrabaho. Binigyan mo sila ng buhay. Mama! Mama! Isang masiglang tawa ang bumasag sa usapan. Tumakbo palapit si Ulan, na ngayon ay isang malusog at bibong paslit na. Agad siyang binuhat ni Bantayog at inihagis sa ere na ikinahagik-gik ng bata. Tito Yog, mataas pa! Mataas pa! Sigaw ni Ulan. Pinanood ni Luningning ang dalawa, ang anak niya na isinilang sa gitna ng bagyo at itinakwil ng sariling ama, ngayon ay pinaliligiran ng pagmamahal na higit pa sa kayang ibigay ng anumang yaman. Si Bantayog, na walang obligasyon sa kanila, ay tumayo bilang haligi, hindi bilang kapalit ni Dalisdis, kundi bilang isang kaibigan at katuwang na tunay. Oh, tama na yan, baka mahilo ang bata. Saway ni Luningning habang natatawa. Ibinaba ni Bantayog si Ulan at tumingin kay Luningning. May isang tanong sa mga mata nito na hindi pa binibigkas. Ngunit alam ni Luningning na darating ang panahon na sasagutin niya ito. Pero hindi pa ngayon. Hindi kailangang madaliin. Gaya ng paghahabi, ang magandang relasyon ay binuo ng pasensya at tamang timing. Bumalik si Luningning sa kanyang pwesto, sa lumang habihan ni Lola Diwa na nasa gitna ng silid. Umupo siya. Huminga ng malalim. Sa harap niya ay isang bagong proyekto. Hindi ito ang tradisyonal na disenyo ng nakaraan. Ito ay bago. Isang kombinasyon ng lumang pattern ng ilog at ng bagong pattern ng araw na sumisikat. Ang pula ng sakit, ang asul ng luha, at ang ginto ng pag-asa. Sinimulan niyang padyakan ang pedal. Click-clack! Click-clack! Ang bawat hibla ay sumasama sa isa't isa
bumubuo ng isang matibay na tela. Hindi ito perpekto. May mga buhol kung saan naputol ang sinulid noon. Pero ang mga buhol na yon ang nagpapaganda dito. Iyon ang patunay na nasira siya, pero binuo niya ang sarili niya ng mas matibay. Tumingin siya sa labas, kung saan papalubog na ang araw, nagpapakulay ginto sa ilog kinaiya. Tumingin siya kay ulan na naglalaro, at kay bantayog na nakatingin sa kanya nang may ngiti. Siya si Luningning Salcedo, hindi na biktima, hindi na ex-wife. Siya ay isang manghahabi, at ang hawak niya ngayon ay hindi lang sinulid, kundi ang sarili niyang tadhana. At sa wakas, ang obra maestra ng kanyang buhay ay nagsisimula pa lamang. At dyan po nagtatapos ang kwento ni Luningning, isang paalala sa ating lahat na ang tunay na lakas ng isang babae, ng isang tao, ay hindi nasusukat sa yaman, apelyido, o sa lalaking nasa tabi niya. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahan nating pulutin ang mga piraso ng ating pagkatao matapos tayong madurog at habiin itong muli ng mas makulay at mas matibay. Sabi nga ni Lola Diwa, ang sinulid na may buhol ay mas mahirap ng mapatid. Ang sugat ay naghihilom at nagiging peklat na tanda ng ating tagumpay. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa emosyonal na paglalakbay na ito mula sa ulan ng Maynila hanggang sa liwanag ng Habing Sinag. Sana po ay naantig ang inyong mga puso. Kayo po, mga kakwento, naranasan nyo na bang kailanganing magsimula muli mula sa wala? Anong parte ng kwento ni Luningning ang tumatak sa inyo? I-comment nyo naman sa ibaba dahil gustong-gusto naming basahin ang inyong mga saloobin. Kung may request kayo para sa susunod nating kwento, romansa ba, comedy, o horror naman, sabihin nyo lang. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, paalam.